Are you think of Jackson Wang? Wang? Tama? Aminin ko, nagawa ko talaga sa masama yung Wait, skills ko. bago mo kami turuan, Oo. paano mo nagawa sa masama? Naku, Paano mo madami. nagamit? Sige na nga, Number one. spill the tea. Or what if I can hypnotize people? Hmm? I-hypnotize ko lang siyang bumalik sa akin. In other words, putik parang mga budol. Naghanap ako ng tunay na nambubudol. Like criminal. Oo, as in, huwag kang mag-alala, hindi ako pulis. Alam ko yung ginagawa mo. Pwede mo ba akong turuan? Oh my God! Ginanon ko siya. For example, may nakita kang tao na nakita mo pala, naisip mo na swerte to or something, gano'n. Yung alam mo nang magiging successful siya sa buhay or hindi siya maging successful sa buhay. Do you have ganyan? Yeah, para makita ninyo na lahat na nasa Instagram ko talaga siya. Okay. Okay. Nakita mo na. I can't. Cut na natin to, direct. Think, talk, tea. Alright, welcome everyone to Think, Talk, Tea. Ayan, we're very, very happy that you guys are joining us today. And very excited ako sa ating guest kasi okay, before I'll just introduce him to you. He's the first and top virtual mind reader in the country. He has been featured sa iba't ibang TV and radio shows. He's an author. He's the author of the book 3-Hit Combo. Nagle-lecture din siya. He does lectures on sales, persuasion, neuro-linguistic programming, and body language for companies and individuals. At siya ang most sought-after mind reader in the Philippines. Let's all welcome sa studio ng Think, Talk, Tea, none other than a good friend and the mental assassin, Justin Piñon. Hello everyone. Hello, King. Thank you. Yes. Thank you, Thank you. Justin. Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Oo. Tuwing nag-iimbita ka, sobrang excited ako dahil Sana makikita imbitahin mo rin ako. Oo naman. Pero bago ang lahat, mag-cheers muna tayo sa ating tsaa. Cheers! Alam mo ba kung bakit Think Talk Di ang pangalan ng ating show? Bakit? Kasi, unang-una hindi ako nagkakape. Payo tayo. Diba? Tapos when you say tea, di ba, para siyang tea. Alam mo yung Spill parang the spill the tea. tea. Oo. Ganyan. So, marami kang tea na i-spill. Mm. Kasi I'm sure a lot of our viewers want to learn from your, ano ba to, career ba ang tawag dito? Yeah, career experience. Yun. And sobrang ang ganda ng pangalan ng ng bago mong show. Talagang maraming meaning, may think, 'di ba? Ako siguro pwede think doon, no, kasi Ay, oo nga, mind perfect reader. sa'yo Yeah, yan. talk and tea. Wow, spill the tea. So, Correct. excited ako kung anong mga masispill na mga tea sa Oo mga nga. iba mo pang mga guests dito sa show na to, ah. Tsaka alam mo, titi. Mahilig ako sa titi di ba? So, ibigay Titi. natin yan. Pwede. So, bago ang lahat, of course, I'm sure yung mga viewers natin who probably haven't heard of you, Yeah. can you please tell them about yourself? Yes, so basically I am a mentalist. So mentalist can read minds. Mhm. Yun lang yun. Pero hindi ako psychic kasi akala nila pag nakakabasa ka ng isip may kapangyarihan ka. Siguro may mga iba na ganun. Pero in my case, hindi ako psychic, wala akong kapangyarihan, hindi ko nakikita yung future. Kaya marami nagtatanong sa akin, Justin, ano yung resulta sa loto? Justin, ano yung kapalaran ko? Justin, ninoloko ba ako ng asawa ko? Hindi ko kaya yung mga ganun kasi hindi ako nakakita ng future eh. So, I can read minds through psychology, observation, body language reading. So, it helps talaga na when you are in front of me, meron tayong conversation na kumbaga nasa size up ko yung tao, ganun. So, and ginagawa ko siya in an entertaining way kasi nagpo-perform ako on stage, on TV, ganun. And kung saan-saan pang bagay. Actually, yun yung maganda sa'yo kasi parang meron siyang entertainment factor eh. Yeah. Hindi lang siya yung tipo, sige, mind reading tayo. Kumbaga, meron siyang theatrics. Yes, oo. Correct, no? Oo. Sa hindi po mga nakakaalam, sobrang tagal na namin magkakilala ni Correct. Parang lampas 10 years na yata. 14 no? years. 15 15 years. Ganyan. Can you, would you like to tell them how? Nagsimula to lahat nung nagkaroon ng company to si Derek Ring. Tawag ko sa kanya Derek. Well, Eh. to be fair naman, director naman kasi Direct talaga. naman kasi Oo. talaga. Ever since director na siya, no? So, nagpa-audition sila.
ng bagong Audition ba talent. yun? Hindi ba Oo. kilala na kita talaga? Doon tayo parang inintroduce sa isa't isa. Sabi sa akin nung friend ko, common friend namin na, "Uy, Justin, may bagong Si Mishi company." Kamaya ba Si to? Mishi, oo. Shout out to Mishi Oo, Kamaya! kamusta ka na, Mishi? Paramdam ka Oo naman. nga. So yun, sabi niya yung friend ko may bagong Show. show, gano'n. Tapos nagpapa-audition ng mga talent. Punta ka, mag-audition. Sabi ko, Mm. ano pa lang ako nung baguhan pa lang ako. Sabi ko, sige, ano 'to, magandang opportunity 'to. So pumunta ako doon na walang kaalam-alam yung mga tao doon kung ano yung ginagawa ko. Tapos yun, live audition yun, eh, parang naka-record yung audition na yun. Binasahan ko ng isip si Kring. Tapos ang ganda ng reaksyon niya, as in yun yung number one palagi sa'kin, top reaction ng mga ginagawa ko na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. At ang reaction kasi naman ni Kring Kim ay talagang OA din talaga. OA line talaga ako. Kasi hindi gano'n talaga, I mean, gano'n talaga. Wala tayong gano'n talaga ako mag-react as a person. So doon kami nag-start a long time ago and na-move na ng konti. Yan, there you go. Thank you so much. Maraming, kumbaga parang since then, like this is like 2009, mga Mga gano'n, no? gano'n, Like yeah. 15 years ago. Since then, ang dami mo nang nagawa. Right? So, kumbaga, nagkaroon ka na ng mga iba-ibang mga TV shows. And, kahit mga guestings and everything. And you're also, kumbaga, ang pinaka-racket mo sa buhay is also nagtatalk us about sales persuasion. Yes. But we will talk about that later. Kasi I'm sure a lot of people nga gustong malaman ko, paano ko ba magagamit tong mind reading sa mga, kumbaga, practical usage ba? Correct. Kumbaga, yun ang... Actually, gusto ko rin pala sabihin, since nabanggit mo na marami na nangyari sa akin, ikaw talaga yung nag-launch ng career ko, eh. Grabe siya! When we say multimedia, no, yung tawag dun, eh. Yes, Multimedia, TV. Tayo yung unang internet show talaga, eh, di ba? Yes. Huwag ko na pangalanan, pero yes, tayo Yes. yun. So Oo. ikaw yung nag-launch talaga sa akin pagdating doon. Doon ko na-experience na magkaroon ng parang ako si David Blaine na naglalakad sa kalye with a director with me. Ganon. May guest na mga artista, mga social media influencers, ganon. So, kaya I can say na malaki yung utang na loob ko sa'yo. Kaya every time you invite me, I will say yes. Kasi ikaw talaga yung nag-launch ng career ko pagdating sa ganyan. Grabe, wala akong, nakaka-speechless naman yun. Nakaka-speechless naman siya. But I'm grateful. I'm grateful. And tsaka that's how, dun mo talaga masasabi how the universe works. Kasi, and how life works. Kasi even for example, di ba, 2009, mga ganyan. Tapos, I didn't see you for a long time. Although we were Facebook friends and life happened. But, I mean, now that, we have, parang after so many years, kahit magkita tayo, parang same naman, Yeah. 'di ba? And parang nagkakaroon ka pa rin ng opportunity tayong dalawa sa isa't isa na makapag-share ng ating insights sa ibang tao. Kasi I mean, yung mga talent mo na ganyan, kailangan niya ng mundo, no? Kung ano man, for whatever purpose, for entertainment, for mga sa sales, kailangan yan eh. I also So, believe na kaya ko to natutunan. There's a reason, di ba? And I have to share it talaga. correct. But actually, ang tanong doon is, kunya, nung mga 2000 something or mga siguro mga 8 before I met you, or how did you get into it? Paano naisip mo, gusto ko magbasa ng mga utak? So nagkakilala tayo mga 2009-ish, Yeah. no? So nag-umpisa lahat yan around mga 2006, siguro 5. And kasi nagsimula yon nung college ako. Meron akong girlfriend noon. Ex-girlfriend ko na siya. So, we were in a relationship for 5 years. Since high school up to college kami. Tapos mag-classmate kami nung high school. Tapos nag-decide kami, pagdating ng college, magkatabi pa rin yung school natin. So, nag-aral ako sa San Beda, siya sa Holy Spirit. Ngayon, sa ika-5th year, since magkahiwalay kami, nagkaroon na kami ng mga kanya-kanyang buhay, na-in love siya sa ibang tao. Ay! Pinagpalit niya ako sa kaklase niya. So, sobrang nasaktan ako nun kasi siya yung unang girlfriend ko, eh. Hindi pa ako nakakaranas ng breakup talaga. So, akala ko kami na kasi 5 years na kami. So, parang iniisip ko hanggang pag-graduate, tayo na. Pero wala. Nakakilala siya ng iba. So, baka ba naman may fault din ako. Feeling ko. Siyempre, hindi naman siguro siya maghahanap ng iba kung baka meron akong... Kasi since first girlfriend ko siya, hindi pa ako marunong talaga kung paano mag-handle ng relationship. Siguro may fault din ako. Pero, Justin, iwas lang tayo sa sorry. no problem. So, yun. So, sa ika-5th year ng relationship namin, pinagpalit niya ako sa classmate niya. Nasaktan ako. Shout out ba natin to?
Gusto mo i-shoutout natin? Wag na. Wag na, wag na. Oo. Nakapag-forgive na naman Oo, tayo oo. siguro. Actually, okay na kami. Friends na kami ulit. At saka nung every time na ini-interview ako at kinikwento ko 'to, mini-message ako ng nanay niya, "Justin, wag mo naman ipahiya yung anak ko." So Basta wag na sabihin kung sino. oo. Pero close ako sa family nila kasi And then, kaya tsaka the point is, that had to happen for you to be here. yes, correct. Kasi kung di naman nangyari yung heartbreak na yun, hindi mo maiisip pumasok sa Tama. larangang ito. Oo, kasi nung nagta-try akong mag-move on, siguro mga after a year or so, na-realize ko na lang, what if nakakabasa ako ng isip? 'Di ba? Kasi kung nakakabasa ako ng isip, malalaman ko na may Niloloko ka something. pa nila Oo, niya. or baka may problem, gano'n. Ay. Or what if I can hypnotize people, Hmm? i-hypnotize ko lang siyang bumalik sa akin. So, yun yung naging motivation ko nung Naisip time mo na yung yun. mga part na gano'n? Oo, so nag-aral ako talaga. Naghanap ako, nag-research ako. So, nagkaroon ako ng, parang nag-attend ako ng mga psychic classes, ganun, mga hypnosis classes. Pero dun sa psychic classes na yun, naging mentor ko, isa siya sa mga sikat na psychic. Well, when you say psychic, totoong like Oo, yung yung mga nakaka-bend ng mga spoon forks, Di ganun. ba, ba't nakakakita ng mga multo? Ganun. Mga ganun, oo, yung ganun. So, kung kilala mo si Jaime Licauco, yun, nag-attend ako ng mga classes niya. Tapos, sabi ko, pero hindi ko magawa-gawa yung mga tinuturo niya. So, tinanong ko, Sir Jimmy, bakit parang nahihirapan ako? Hindi ko ma-bend yung mga spoon, hindi ako nakakita ng future. Sabi niya, baka hindi pa ako ready kasi parang yung pagiging psychic daw, bigla na lang siyang mag-open pag ready ka na, yung mga Tsaka ganun. baka naman hindi lahat may gift nun. Tama ka. Pero yung mga kasama ko sa class, kaya na nila. Ako hindi. Wow. So, at the verge of giving up, may nabasa akong libro. Yung title ng book, Definitive Book of Body Language. Pagkabasa ko, na-realize ko na, hindi ko na pala kailangan maging psychic para makabasa ng isip ng tao. Kailangan ko lang pala mag-aral ng psychology, human behavior, body language. So, dun na ako nag-focus ngayon. And after that, by just looking at the person, just reading their gestures, nalalaman ko na kung anong pwedeng nasa isip nila. Oh. Pero it took a while for you to be really good at what you do. Obviously, like, Yes. you've been doing it for almost 20 years, Correct. right? And up to now, I'm still studying. Exactly. Hanggang ngayon, nag-a-attend pa rin ako ng mga classes, Exactly. nagpa-practice pa rin ako. So, lifelong studying talaga siya. Pero nung time na ginagawa mo siya, like mga mid-2000s, like mid to late 2000s, di ba? Nung dun ka nag-aaral, marami na bang ganun sa Pilipinas nung time na yun? Meron Or- na, may mga nauna sa akin, siguro mga 1 or 2. Isa sa mga nauna sa akin, ang pangalan niya, matanda na siya, pangalan niya si David Elephant. So, Pinoy? Pinoy, ano siya, hindi siya Pinoy, Iranian ba siya, ganun, pero tumira na siya dito sa Philippines kasi may napangasawa siyang Pinay. Yon, na naging mentor naman siya, kung kilala nyo si Nomer Lasala. Si Nomer, psychic talaga yon, na naging friend ko siya. So, nauna rin yun sa akin si Nomer. Tapos nung ako na, pumasok na ako sa industry, yun, nagkakasama na kami nung mga yun na parang gina-guide nila ako kung anong dapat gawin, ganun, yun. So parang meron din talaga kayong community. Meron. Pero Na ano? it's not that big. Ngayon, medyo lumalaki na siya. May mga hobbyist ako nakikilala na yung tipong sa bahay lang nila ginagawa, sa friends. Pero konti lang yung professionally. And then, tsaka yung neuro-linguistic programming talaga, kahit hindi as yung parang ginagawa mo mind reading, ano siya, it's a big thing talaga eh, Yes, diba? yes. I know people who are practitioners of Correct. NLP eh. Yeah. So, may ganun talaga siya. Yung- Which we will talk about that more later kasi Yeah. yun ang feeling ko may practical application talaga. And even for people who are not into mind reading, magagamit nila yun. Correct. Agad. Kunyari, pag nalaman na yung idea ng NLP, mamaya agad magagamit Kahit nila. ako parang nung tinuturuan, na nakukwentuhan ako ng mga NLP na yun, it makes sense. It really does make sense. Nung araw nga, uso nakaalala mo ba yun yung pick-up artist? Yes. Anong pangalan nun? Basta sa States meron. Tapos may mga Meron. gumaya na rin sa Meron, Pilipinas, di ba? correct. Parang NLP din yung ganap niya, Yes. no? Actually, parang may mga nakausap ako sa community nila. NLP talaga ginagamit nila para makapag-pick up ng mga girls na gusto nila. Nag-work ba talaga siya? Nag-work kasi ino-observe ko sila eh. Parang dati kasi tambay ako sa mga embassy dun sa alam mo na yung age ko, okay. Nagkakalabatan Oo. tayo ng edad. So nakikita ko sila doon. Naging friends ko sila, pinapanood ko sila. Aba, gumagana. Nagpipick up talaga sila. Nakaka Kahit hindi sila sobrang, kumbaga parang,
Ay, not to Pogi. oo, parang kumbaga Okay. on a normal day, hindi mo naman talaga sila lalapitan, pero Mm. dahil meron silang ginagamit na mga, in other Tactics, words, putik techniques. parang mga budol. Parang budol, yeah. Kaya nga, Huh, nung nakilala ko sila, dun pumasok sa isip ko na importante talaga yung intention. yes. Oo. Pero alam mo yung sa budol, 'di ba? Kasi I'm sure yung gusto ko talaga siyang pag-usapan kahit mamaya kasi Mm. yung alam mo yung budol ba na yung kunyari tatawag sa lalo na yung matatanda, 'di ba yung tatawag Oo. sa bahay, "Uy, naaksidente po yung anak niyo, kumuha kayo ng mga alahas, mga pera, tas Mm. ilalabas." Mm. Usong-uso yun nung araw, 'di ba? Yes. Parang gano'n? Correct. And hanggang ngayon uso pa rin siya. Lately kasi kinuha ako ng guest ng isang TV show as parang resource person. Kasi lately lang may nabudol na sa tindahan niya, iniwan yung cellphone kapalit ng pera. Yung pala, Ha? hindi na cellphone yung hawak niya. Binigay niya lahat ng pera sa kaha nila. Yung mga Ano, ganun. hypnosis ba 'to? Ano ba 'yan? Um, Ano ba yun? May nung dati kasi may na-meet ako na totoo nambubudol kasi nga, years ago, siguro 2010, nung medyo umaangat na yung ano ko, career as a mentalist. In-invite ako ng isang TV show para mambudol. Sabi, "Justin, puwede ka ba mambudol?" Sabi ko, "Oh, hindi ako nambubudol pero Kaya mo? kaya ko. Sige, gawin natin." Nung siguro mga 2 weeks before the shoot, nag-aral ako tungkol sa pambubudol. Naghanap ako ng tunay na nambubudol. Like kriminal? Oo, as in kasi una hinanap ko inalam ko saan sila, yung place nila. So, may nakita ko na, uy, dito sila. Pinuntahan ko. Dati uso yun sa Ali Mall, Oh, Dun wow. sa food court may mga nambubudol dun Totoo ba? sabi dati. So, pumunta ako dun, observe lang ako isang buong araw, hanggang sa mga siguro ika-3rd, 4th day ko na nag-o-observe dun, meron akong nakita in action. Hmm. Meron talaga, as in parang since marunong ako sa magbasa ng body language, alam ko yung ginagawa niya, nakikita ko sa gestures niya dun sa nung nilapitan niyang tao. Bago pa niya makuha yung mga lahat ng bagay na gusto niyang kunin, ininterrupt ko na sila. Ininterrupt ko na, tapos in-isolate ko yung nangbubudol. Sabi ko, "Huwag kang mag-alala, hindi ako pulis, alam ko yung ginagawa mo, puwede mo ba akong turuan?" Oh my Ginanon ko siya, ginanon ko talaga siya. God! Pero meron ako in my mind, pagkatapos ko matutunan yung mga tinuro niya, gusto ko siyang i-transform na itigil na niya yun using NLP naman. So, nung tinuruan niya ako nung mga tactics niya, na-realize ko na close to hypnosis pala yung ginagawa niya. Na hindi nila alam na hypnosis pala yun. Kasi tinuturo yun sa kanila, parang pinapasa-pasa lang, ganito gawin yun, ganun. Walang terminologies. Sa hypnosis, lahat may terms yung ginagawa. So, nung inano ko, pinatsa-patsa ko lahat ng ginagawa, ay, parang hypnosis pala Pwede mo to. bang ikwento kung more or less ano yung Yung ginagawa, ginagawa? okay. Sa hypnosis kasi, meron tinatawag na ABS. Okay, ABS lang. CBN. Charot. CBN. Joke. ABS, okay. So, A is absorb attention. Okay, Uh-huh. absorb attention. Ibig sabihin, kailangan mong ma-absorb yung attention ng taong kausap mo kasi 'di ba attention is everything. Pag sa social media, pag nakuha mo yung attention ng tao, nandun na yun, 'di ba? Mhm. So, sa totoong buhay, kailangan makuha mo yung attention niya. Paano? By holding their hand, by shaking their hand, tapping them, 'di ba? Or gumawa ka ng, "Hi!" Gano'n. Para lang makuha mo yung attention nila. "Hi, kamusta ka?" Mabangga mo sila, nakuha mo na yung attention nila. Mm. B is bypass critical factor. Okay. Pag bypass mo yung critical factor, ibig sabihin, 'di ba, yung meron tayong two sides of the brain, conscious and subconscious mind. Yung conscious mind, yun yung nagsasabi sa na, "Uy, teka lang, masamang tao 'to, 'wag mong papansinin 'to." Yun yung nagba-block ng mga Oh, siya yung nakakaalala ng Parang mga yung stranger danger. yes, siya yung security mo, kumbaga. Yung subconscious mind, alam lang lahat nun totoo, yung fini-feed mong information, yung imagination mo, akala niya totoo. Di ba pag nagma-manifest tayo, yung law of attraction, subconscious mind yung kausap natin nun, na parang tinitrick mo yung brain mo na nangyayari na siya ngayon. Kaya, unti-unti siyang nangyayari, parang gano'n, di ba? So, kailangan mo ma-bypass yung conscious mind lang tao. So, paano? By asking simple question or by having a common parang thing with them. Like for example, "Uy, kamusta na si Ana?" Maghahanap ka, sino yung ay, tita ko Ana yung pangalan. O kaya kahit di ka magsabi ng pangalan, "Kamusta na yung mama mo? Alam mo, nakikita kita nung bata ka pa. Grabe yung sa mga family gatherings, no, close na close kami na kamusta na siya? Nasaan na siya ngayon?" So ikaw, pag tinanong ka tungkol sa mama mo,
Parang bababa agad yung ano mo, Yung yung guard mo. guard mo. Oo, Yeah. kasi syempre, akala mo kakilala, ganun. So, Yeah. ayun, mababypass na yung critical factor. S naman is suggestion. So, pwede ka na mag-suggest anytime. Pag nakita mo na medyo nakuha ko na yung loob nito, pwede ka na mag-suggest. Yung suggestion is, uy, alam mo ba kasi nahirapan ako mag-text sa kamag-anak ko pwede bang makitext? Bibigay na yung phone mo. Teka lang tatawagan ko lang siya. Alis ka na, may tiwala ka na sa kanya, alam mo kaibigan yung mama mo, ganun-ganun. Pagkaalis, mamaya hindi na siya babalik, wala na, nakuha na yung phone mo. So, ang main goal nila is to bypass your critical factor para makapag-suggest. So, lower your guard, find common things with them, tapos kunin yung loob nila. Wow! Wow! Tapos, Okay. Pero ano to, ang hypnosis to technically. hypnosis. Technically, Technically, kasi sa hypnosis naman kasi, may dagdag na, pwede kasi yung hypnosis kasi akala natin, sleep, ganun. Oo, Diba? yeah. Ang hypnosis, naranasan mo na yung naglalakad ka sa mall, tapos parang lutang ka. Yes, yung parang wala ka sa, parang lalakad ka lang. Para ka lang wala. Parang mechanical ka lang. Hypnosis yun. Right. So, right. nasa trance ka. O kaya pag Yes, nasa yes. CR ka. Ako, Yes, sa shower. lots of good ideas pumapasok sa isip ko pag nasa shower ako. I know that because that's where the manifestation comes. When Correct. you are in that level. Yes. So, pag nasa trance state ka, Yes. na tinatawag, totoo yan. Yeah, Doon pumapasok yung alpha. Doon pumapasok yung manifestation na pag may inisip ka, Chances are. matutuloy, magkakaroon ng action, ganun. Ganun din sa hypnosis. Ibig sabihin, pag nasa alpha state ka, suggestible ka. Yeah. So, Kaya sa mall, tinitake advantage ng mga stores yung mga signage nila ng sale, ganun-ganun. Kasi lahat ng tao lutang pag nasa mall. Pag nakita ka ng sale, uy, sale! Tingnan ko nga! Ganun. Alam mo, ang dami ko, very interested ako sa part na yan. And so when we get back, yan ang mga, paano natin magagamit yung practical. Hindi sa pambubudol, hindi sa pangkikriminal. Pero kumbaga as a person, gusto natin malaman, paano ko ba magagamit tong mga ganitong mga hypnosis, critical kineme when we get back. Yeah. Hi everyone, if you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you! Okay, so nasabi mo na itong technically pambubudol siya, di ba? If you think about it. Or the concept of, magagamit mo rin yun as a person. Yes. Pwede mo ba kaming turuan? So, sana naman para sa kabutihan, di ba? Tama. So, katulad nga sabi ko kanina, pagkatapos ko makakilala ng mga gantong klaseng tao, pumasok sa isip ko na, importante pala yung intention. Yes. Because I believe your intention speaks louder than your words and your actions. So, if you have good intentions, good yung mga decisions mo the whole day. Plus, kahit hindi marunong magbasa ng isip yung kausap mo, nakikita at nararamdaman ng lahat ng taong intention natin, di ba? Yes. Nararamdaman It's natin energy. Correct. Nararamdaman natin kung masamang tao siya o hindi, di ba? Kung may masama ba siyang balak. Parang innate sa atin yun eh. Kaya naniniwala ako na whatever your intention is, nararamdaman ng ibang tao yun. So, doon ko na binago yung mindset ko. Dapat from now on, kasi aminin ko, nagawa ko talaga sa masama yung skills Bago ko. bago mo kami turuan, Oo. paano mo nagawa sa masama? Naku, Paano mo madami. nagamit? Sige na nga. Number one. Spill the tea. Number one, natutunan ko tong lahat. Medyo teenager ako, mga 18, 19 years old, pa 20 na. Ganun. 17, 18, 19 years old. Bata ako noon, lalaki ako. Siyempre, gusto ko mga babae. So, yung mga girls na nakikita, uy, ang ganda. Paano ko ba siya makukuha? Ganon. So, kung nabanggit mo yung pick-up artist kanina, hindi ko kailangan pag-aralan yung napag-aralan nila kasi based lang sa body language nung kausap ko, alam ko kung anong gusto niya. Parang ganun. So, nakakakuha ako nun ng mga models. Totoo? Yeah, artist. Kasi tambayan ko, embassy. So, kung sino-sino yung mga nakikilala ko. Magagamit ko ba yan? Kahit babae, magagamit. Talaga. For boys. So, yun. Doon ko talaga siya nagamit sa pang-chicks nga. Pero nakarama naman ako ng bongga-bongga din kasi, syempre,
masama nga yung intention ko nun. Hindi ko intention talaga yung magmahal, eh, 'di ba? Intention ko lang makakuha ng girls, gano'n, makuha Oo. ng yung maging jowa-jowaan sila, mga gano'n lang, 'di ba? So, Hindi mo intention for, kumbaga, long-term good yeah, relationship. buti na lang nung time na yun wala pang social media. Kung meron na, naku, sirang-sira na yung pangalan ko, 'di ba? Tama, Oo, tama, tama. na-post na ako nung mga Correct, yun, pero correct, grabe. So, correct. sorry sorry Sorry. girls, Sorry kung napapanood nyo to. nagbago na ako ngayon, yan. Oo. Yan, so, Tsaka I heard that you mentioned nung last na interview natin na sa poker. yes, yan. Yung next ko naman na sasabihin talaga sa poker. As in, sumasali ako sa mga poker tournaments. So, kung naaalala niyo yung elbow room sa Metro Walk. Sa Ortigas, Yeah, yes. lagi ako Alam mo, nandun. lumalabas talaga yung mga edaran mo. Oo nga eh, oo nga eh. Nagsara na yung elbow room na yun ngayon. So, alam niyo na kung ilang taon ako. So, Yun yung sa taas ba ng baba ng tinda ng mga DVD? yes, yun. Kahilera niya. Pag akit mo, kahilera niya yung bentahan ng mga DVD. So, yun, may mga poker, poker tables. Yeah, Pwede ka lang yeah. maglaro. Pero ang sinasalihan ko talaga, tournaments. Nananalo ko. Mm. Parang mga 3 or 4 times ako nananalo doon. Parang champion ng tournament? Champion, oo. Wow. Pero, one time, isa sa mga tournaments doon, since magkakakilala na kami, di laro. Biglang nag-flash sa TV yung yung special ko sa GMA, nag-flash. So, parang pinalabas siya sa gabing yun habang naglalaro Ay. kami. So, yung isang player, ikaw yun ganun. Ano yun, nakakabasa ka ng isip, yung title pa, Mentalismo. So, tapos yung preview, parang binabasa ko talaga ng isip yung mga guest doon. Sabi, nakakabasa ka pala, kaya pala nananalo. Guys, panoorin nyo si Justin nandun. So, next lang pagpasok ko sa Metro Walk, ayun na si Justin, ayun na nila makapaglaro sa akin. Pero, nagamit mo talaga siya. Ito yung totoo ha. Yung pag-read mo ng minds, nagamit mo sa poker? Yes, kasi, di ba pa naglalaro tayo ng poker, titignan nung kalaro mo yung card nila. So, pagkatingin, titignan ko lang siya. Kung nagbabla, yung alay parang Oo. yung dapat poker face ka Kahit diba? poker face, malalaman mo kung maganda or pangit yung card niya. Yun. So, kung nakikita ko na pangit, okay. Kahit mag-bluff siya, hindi ko i-call yung bluff niya. Tuloy-tuloy pa rin ako. Ganon. Oo. Ngayon, Hindi mo nababasa yung cards niya, hindi obviously. ko nababasa yung pinaka-cards niya. Pero nababasa ko yung expressions niya. Pero kung gusto kong basahin yung cards niya, pwede. Pag sinabi kong think of your card, dun ako pupunta. Yes. Oo. Pero pag yung expressions lang tinitignan ko Correct, yung correct. right after, minsan split second lang talaga siya na pagkatingin, konting gesture lang, malalaman mo agad kung maganda or pangit. Wow. Yun yung mga mahihirap basahin talaga. Pero posible kaya na even ngayon, yung mga professional poker players, talagang Meron, kasi minsan nanonood ako sa YouTube ng mga ganon. Doon ako, nagpa-practice ako nakikita ko kahit sobrang naka-shade sila. Yung iba ganun, naka-shade, shades, hoodie. ganun, talagang tago para wala makabasa. Pero meron talaga konting ganun ng lips. Alam mo na konting sa kamay lang yung mga ganun. So, ang gagawin ko, i-observe ko muna kung ano yung yes gestures niya. Kasi iba-iba tayo We are all unique So, meron tayong kanyang-kanyang mga yes and no gestures, no? So, throughout our game, titingnan ko kung maganda yung barahan niya, nananalo siya. Tinitingnan ko yung expressions niya habang ginagawa niya yun. Kasi more or less, kapag next na makita niya maganda, lalabas yung expressions ulit na yun. Gets. Yun yung mga subconscious expressions. So, nagamit mo siya sa pambababae, panunugal? Saan Yeah, pa? Ano yeah. bang mga kaanuhan mo? Pagkuha ng trabaho, mga ganun. Talaga ba? Oo, sa pag-apply, minsan, yung time na yun, grabe, sobrang talaga ako. Nag-a-apply lang ako dahil gusto ko lang malaman kung makukuha ako or hindi. Ganon. Meron akong, habang nag-aaral pa ako sa school, meron akong in-applyan for a managerial position with me without any experiences. Natanggap ako. Paano? Anong ginawa mo? I'm sure our viewers would want to know. Parang, siguro, ang term doon, budol na, no? Pero parang binudol ko yung interviewer. Parang nabudol ko siya na, hindi ako nagsinungaling, pero pinakita ko with my confidence na, full confidence na kayang-kaya ko yung posisyon na yun. Kahit technically hindi mo kaya. Yes. Kahit technically wala ka. Walang experience, walang anything. Okay. So punta na tayo dyan ngayon. Because I'm sure our viewers want to know paano magamit itong techniques na to for their benefit. Yeah, so medyo malawak siya, no? Pero bibigyan ko kayo ng parang simple tips na everyday na pwede mong magawa. So, dalawa lang yan. So, kung gusto mong ipakita na wala kang tinatago, seryoso ka, ganun,
when you speak, always show your palms. Yun yung ginawa ko sa Always mga... show your palms. Yeah, always show your palms when you speak. Why? Because open palms is associated to honesty and submissiveness. Di ba pag nagpa-promise tayo, promise, pinapakita mo yung palms mo. Wow. And Okay, open palms. Open palms. So, also if you... I'm taking notes. Also, if you observe people who are speaking in front, yung mga speakers, Right, pastors, pinapakita nila yung palms nila palagi, di ba? Wait a minute. So okay, now I get. Because I'm very, when I talk, I'm very animated. So I move my hands a lot. Yup, So even maybe siguro karang unconsciously, correct. And nagiging that's ganun siya. yung pag nagto-talk ka, that's your most vulnerable moment, 'di ba? Na you're Right, telling the right. truth, everything. So ganun ka. Pareho tayo, ganun din ako. Actually, yung wife ko, inaasar nga niya ako na pag sobrang salta ako ng salta, ibababa lang niya yung kamay ko, bigla akong tatahimik. Ganun ako. Animated din ako. So, ganun. Show your palms. And when you show your palms, okay lang yung medyo naka-open na ganyan, close or ganun. Pero never do this, 'di ba? Kasi ito naman, sarcasm pinapakita mo. Parang meron kang... O kaya, kunyari, lalaki ka, tapos babae ka mo, hi, how are you? Parang boobs. Parang boobs, Oo, di ba? ganyan. So, okay, ganyan. Always show your palms when you speak and Right. when you are listening, put it down and yan. Wow. So, wag yung all the time. Kasi pag all the time naman, kahit nagli-listen ka, hindi na siya nagiging, parang hindi na siya congruent, di ba? Yan. So, show your palms when you speak. Okay. Ano pa? Yeah. pa? Next is, never cross your arms when you speak. Ganon. May ibig sabihin siya eh. Meron. Sometimes when you do this, parang may reason din naman. May reason, may good and bad reasons. Yes, actually. yes, Kasi scientifically naman, ang tawag dyan kasi, you are, every time you feel threatened, you are Yes, protecting protecting your delicate body parts. Yes, right? that's So true. like your heart and lungs. So, every time na you feel uncomfortable or threatened, it feels right or it Yeah. feels comfortable to do this. Diba? Uh-huh. Kasi pinoprotektahan mo yung heart and lungs mo. Right. Diba? Like, komportable kang mag-cross ng arms pag nasa elevator ka, nasa church, nasa bus, MRT, diba? Sa masisikip na lugar. Kasi, na-invade nila. Subconsciously. Diba? Na-invade nila yung personal space mo. Right. Ganon din pag may kausap kang tao na pag may nakita kang gumanon, uncomfortable siya. Whoa. Baka naman, maraming reasons son kasi may tinatawag na context. So, una, first, pag nakakita ka ng taong gumanon, read in context of the situation first. Bakit siya gumanon? Oh. Baka naman nilalamig siya. O, totoo naman. Pwede Diba? naman talaga Pwede lakas ng yun. aircon, diba? Pwede yun. Nangyari Baka- sa akin yun eh. Correct. Baka linalamig siya or baka naman may naisip siya na something negative, not towards you, pero ang tendency mo talaga gumanon. Aww. Pwede rin naman na baka dahil sa sinabi mo, kaya siya gumanon. Okay? Ngayon, once na gumanon siya, naka-block na rin yung mind niya. So kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi niya maiintindihan. Pasok dito, labas dito. So, yung kailangan mong gawin, kailangan mo ma-open ulit yun para makinig siya sa'yo. So, ang ginagawa ko, kapag nakikita ko yung kunyari, client ko, may kausap ako, ka-meeting, biglang gumanon, tapos may pinipitch ako, hindi ko pwede ituloy kasi alam kong hindi niya maiintindihan. 'Di ba? Wow. Oo. Okay. So, anong gagawin ko? Ang ginagawa ko, sinasabi ko sa sales, pag usually may hawak silang mga something, paraphernalia, marketing materials, give him or her something to hold on to. Diba? For example, kunyari, ikaw si client ko, Kring, tapos bigla kang gumanon. Kunyari, gumanon ka talaga. Tapos, ganyan hawak ko to. Oh, Kunyari, nasa sales tayo. Ganyan ako. Binibenta ko, ma'am, Hindi tinan ako mo to. naniniwala sa mga Oh. pinagsasabi mo. Yan, yun yung nasa isip niya. Oh, diba? steer. Alam nga naman kunin ko kamay niya tapos ganunin mo, 'di ba? Lalo mong nasira yung trust niya, 'di ba? Kasi na-invade mo lang. So ang ginagawa ko, binibigay ko yung mga ma'am, tingnan mo. O 'di ba nag-open ka na? Tapos tsaka mo itutuloy yung sinasabi Saka mo. ko itutuloy. Okay. Kung wala kang hawak na kahit minsan nangyayari. 'Di ba? Minsan nangyayari wala kang hawak na kahit walang hawak. Timpla ka ng kape, juice, painumin mo muna. Inom muna kayo. Bago open na yun, iinom siya. Yun. Once na nag-open na siya, kahit negative siya towards you, towards anything, open na rin yung body language niya. So Open does na it yung also subconscious. mean na pag kunyari kasi for example, nagmi-meeting kayo na kumakain, mas conducive sila makinig sa'yo kasi bukas sila eh. Pwede not. Kasi ang pinaka tamang time to do a meeting is before eating.
Not while, not after. Ay, how does it work for us? Pero, We brainstorm during okay lang. Hindi, ano naman yun eh. Iba naman siya, Iba. ibang context. Meeting siguro okay lang. Sa sales pala yung sinasabi ko. Okay, Hindi okay. while eating, hindi maganda mag-pitch ng idea. Kasi nga, busy kang kumain. Right. So, what you're saying, we're using it for sales. We're talking Mm. about the sales na pag nagbebenta ka, hindi maganda pag may kumakain. Correct. Okay. Oo, kasi, Uy, ang dami natututunan ng mga nasa diba? sales dyan, ha? Kasi pag kumakain yung tao, busy kang kumain, mahirap makinig. Tapos kapag busog na, yung 'di ba yung brain cells natin pumupunta sa tiyan. Oh, yes, that's Oo. true. So before eating, yung best Way. time to say your pitch. Ganun. But what you're talking about is more for sales, Yup, right? yup. Obviously. Paano pag hindi ako taga-sales? Paano ko ito magagamit? Yun, kung nagpi-pitch ka ng idea, O kunyari, nurse. Wala naman Nurse. ako pitch na idea. nurse, kunyari may kakausapin kang irate na client, Oh. ganun. Yung, kunyari, irate na yung pasyente mo, show your palms lang. Oh. Next is may tinatawag na mirroring. Yung mirroring kasi, ang pinaka-basic explanation ng mirroring is, nagkaroon ka na ba, sa mga nakikinig din, nanonood, nagkaroon ka na ba ng experience sa buhay mo na first time mo lang siyang na-meet, pero parang forever na kayo Uy, magkakilala? naman ako lagi. Di ba? Ako din Oo, lagi. lagi. Oh, kasi siguro meron kayo mga same experiences, same Yun yung mirroring. Kasi, At saka ako talaga, I genuinely like talking to people. correct, oo. Not everyone ganon. Pero ako talaga like kahit makatabi ko yan sa eroplano, malaman ko na yung buhay niyan. Tropa mo na siya after, ganun. Oo, Oo. ganon talaga. Kasi- I really like people. People person ka talaga. Yeah. Pero ang pinaka-gist dyan is, people like people who are like themselves. People like people who are like themselves. Gusto natin yung mga taong katulad natin. Mm. Di ba pansin mo may mga tao na, or maybe ikaw siguro, na pag may nakausap ka, naghahanap ng common ground. Okay. Yeah. So, Yeah. ganun lahat ng tao na kapag nakakita ng kapareho niya, uy, parehong t-shirt, parang, uy, okay parang tayong t-shirt. So, ito yung sinasabi mong mirroring. Mirroring yan. So, also, kapag may pareho kayong gestures, ako ginagawa ko para maging ka-close ko yung isang tao or mag-open up ko siya, ginagaya ko lang yung gestures nang hindi halata. Okay, so kunya kamot siya, kamot din ako. Ganun. O kaya may sinabi siyang mga words, kung kaya ko, babanggitin ko rin yung mga words na yon. So gagayahin ko lang din yung mga gestures niya kasi papasok sa subconscious mind niya na, uy, pareho kami ng taong to Bababa na yung wavelength niya. Yung parang, bababa na yung guard niya. So isipin niya na, uy, pareho kami ng wavelength nitong taong to. I got Ganon. it. So, yung hanap ako ng common ground. Kunyari, gabi na traffic ako yun, nakakainis yung traffic, no? Ako din yung sasabihin ko din yung same na para mapakita ko na nakikinig ako, pareho tayo ng nararamdaman, pareho tayong tao, naiintindihan kita. So, mas mag-open up siya. So, para sa mga nurse, mirroring yung pwede mo. Nurse, mga IT, ganun. mga estudyante. Yep, oo. So, imi-mirror mo lang yung gestures niya. Grabe, kahit sobrang galit siya, Ng professor mo. kahit sobrang galit siya, luluwag na yung loob niya sa'yo. Bababa na. Ilang beses na nangyari sa akin yan. Paano I know that you can also use this to more or less spot masamang tao, a liar. Liar, yeah. Paano namin 'to magagamit? To spot a liar. So, maraming tinatawag ng mga deception gestures. Una-una kong titignan. Kahit hindi mo alam. Kahit hindi ko pa alam. Kahit hindi mo, kunyari ako, nagsisinungaling ako, pero hindi ko alam itong mga gestures na to. Lalabas siya. Lalabas siya. Okay. So, may tinatawag na congruency. So, una-una, yun yung tinitingnan ko. Kailangan congruent. What is congruency? So, di ba pag sinabi natin congruent lines, pantay. Yeah. So, dapat pantay yung sinasabi niya sa body language niya. Kunyari, tinanong mo yung boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo, honey, do you love me? I love you so much. Gabi, mahal na mahal kita. Diba? Ikaw mismo, parang may mali Parang sinasabi niya mahal niya ako, pero yung gesture niya humihindi. Ang galing talaga. Pero, gumanon pa siya. So, parang binablock na yung sarili niya. Diba? So, yun yung tinitignan ko muna, congruent. Kung congruent ba yung sinasabi niya sa gestures niya. Kunyari, tinanong mo, do you like the product? Yes, I love the product. So, pinakita niya yung palm niya, nag-nod siya ng yes. Tapos yung words na yes din. So, this person is telling me the truth. So, yun yung una kong tinitingnan, congruency. Minsan kasi kapag yung katulad ng example mo kanina, grabe, ang galing mo. Oo. Pwede ko pang makita yun as positive kasi hindi siya makapaniwala. Okay. Hindi siya makapaniwala. Okay. Pero, in other contexts, kaya importante talaga yung context In other contexts naman, grabe, mahal na mahal kita. Parang may mali, di ba?
Oh, yeah, Grabe, yeah. mahal na mahal kita. How about yung mga small, like, micro expressions? Yun. Sa micro-expressions naman, yun talaga mahirap siyang spot. Pero, kailangan mo muna malaman yung yes or no gestures, yung tinatawag ko, yung sinasabi ko kanina. So, para malaman ko yung yes or no gestures niya, based sa kwento ng taong kausap ko, ina-observe ko kung masaya siya, kunyari, nagkikwento siya tungkol sa mga anak niya na masaya siya, tinitingnan ko lahat ng gestures niya na kung masaya siya, gumaganon yung eyebrows niya. Kung masaya siya, medyo gumaganon yung mata niya. Kung may sinabi naman siyang malungkot, parang gumaganon siya. Yun yung mga micro gestures. So, pag nagsasabi na ako ng akin, tapos nakita ko medyo, uy, hindi na gusto yung sinabi ko Parang ganon. Ganon din sa poker, tinitingnan ko. Pag nanalo siya, tinitingnan ko yung mata niya na kung paano yung ginagawa. Kunya nanalo siya, gumanon siya. Alam ko na kagad na pag nakakita siya ng magandang card, medyo gaganon siya. Oh, wow. Yun. So, in other words, dapat meron ko ng baseline. Baseline, yes. May baseline ka bago mo malaman kung ano yung pattern. Correct. Kasi iba-iba tayo. We are all unique, di ba? We have different. Right. So, Meron ka bang masasabi sa akin na ano yung parang napansin mong like gestures ko na yes movements ko or no movements? meron. What? Simula nung una kitang na-meet hanggang ngayon, sobrang consistent. Ano? Kaya pag nag-mind read ako sa'yo, medyo nalalaman ko na ng konti. Meron ka ginagawa sa mata mo, sa isang mata lang na gumaganon ka. Na yun yung yes mo. Talaga? Oo. Pero unconscious yan Hindi ginawa mo siya. ulit, yung talaga. Yan. Unconscious lahat yun. How about in a negative, parang hindi ko gawin. In a negative, parang, hindi ko masyado siyang na-observe. Pero tingnan natin. Sige. Parang for example, something that I don't agree with. Parang ganyan. Okay. So, nandito tayo sa how to spot a liar. So, actually, kung question ko kanina is, magagamit mo ba to para manalo sa loto? Kasi nagagamit mo siya para manalo sa poker. Pero sa loto, pwede ko ba itong magamit? Hindi. Okay. Personally, ako with my skills, hindi talaga. Kasi hindi ako nakakita ng future. Pero alam mo ba, nanalo ako ng 5, di ba 6 numbers? Nanalo ako ng 5 numbers. Kasi? Wala lang, tumaya lang ako. Wala naman. Ang dami rin naman nanalo ng 5 numbers. Hindi lang naman ikaw. Kahit naman. Pero tumaya lang ako. Parang wala lang. Pero wala ko na ng panulan ko. Wala. Nothing to do with mind reading. Parang right? sobrang sinuwekte lang ako nung time na yun. Correct. Pero bata pa ako nun As in... Magkano ba ngayon? Pag nanalo ng 5? Mga 30? 30? Yung napanalunan ko nun, 200,000. What? 5 numbers. Kasi malaki yata yung jackpot noong time na yun. 200,000? Ba't hindi ako tumataya ng loto? Doon ko nabili yung pinakaunang kotse ko. Dahil sa loto na yun. Wow! College pa lang ako nun. Parang natripan ko lang. Tumaya lang ako. Tapos nanalo ako 5 numbers. Naka-frame nga yun sa bahay. I'm sure. 5 numbers. Sabi ko, wow. Ganun. Oh my God. Pero meron ka ba pag nakita mong, for example, may nakita kang tao na nakita mo pala, naisip mo na swerte to or something, gano'n. Yung alam mo nang magiging successful siya sa buhay or hindi siya maging successful sa buhay. Do you have ganyan? Yes, based sa mga habits niya. Based sa ginagawa niya, kung paano siya makipag-usap sa akin. Malalaman ko na magiging successful siya in the future. And yung mga kumbaga na-judge ko na gano'n, oo nga, nagiging successful nga. Hindi, para for example, kaya may mga mag-a-apply sa'yo. Kunyari, sino bang mas maganda kong kunin dito? Parang Yes, nalalaman ko. Okay. Dati kinukuha din ako ng mga companies sa HR nila to assist them para malaman kung totoo ba o hindi yung sinasabi ng tao. Kung minsan, di ba, hindi truthful yung mga nasa resume nila sa sinasabi nila, di ba? Papakausap ko si Mike sa'yo mamaya. But anyway, I'm sure our viewers want to see you in action. Kung hindi ka pala nakita, marami tayong mga Gen Z, Gen Alpha viewers. Bakit naman hindi, di ba? Okay. So sa pagbabalik natin, sasampulan tayo. Yes. Na atin. Mental Assassin. Yeah. Yes! Kung kayo po ay nag-e-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching and please share this video as well. Ang tagal mo, ang daming beses mo na akong parang na mind read. And it's always exciting for me. And for me, it's always a pleasure and pressure at the same time. Kasi sobrang dami ko na nagawa sa'yo, I have to come up with something new every time para
Parang parang Oo, excite. Pag may oo, chance. oo. Sige. Kaya ako, nag-excite din naman ako na nag-iisip ako, ano bang pwedeng bagong gawin dito kay Kahit hindi Derek? bago. Okay Oo. naman, G. Okay, sample lang Sige, natin. Let's so go. like I always do, kailangan ko ng warm up ng konti. Okay, So okay. we'll warm up Shit, first. kinakabahan ako. Wait. And we'll use this dye. Dye. This Okay. piece of dye. And then all you have to do is later on I'm gonna turn away, okay? And para hindi ko makita, and sa mga nakakita, don't tell me kung ano, ilan na naman tayo dito, no? Oo. So like that, shake it, drop it Okay. on the table, look at the top number and cover it up Okay, para hindi ko okay, makita. okay. And just say yes kapag nagawa mo na. Okay. Yes. Yes, okay, naka-cover na siya. Mm. Actually, I'm not gonna look at you kasi gusto ko munang practicein yung warm up ko muna yung sense of hearing. Yung audio lang. Yung sense of, gusto i-warm up ko muna yung sense of hearing ko, no? So I'm not gonna look at you first, but think of the number, and while you are thinking of the number, since we have 6 numbers there, mention out loud, sabi mo lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Ewan ko kung narinig ninyo yon or nakita nyo yung ano niya, pero parang ang ganda ng emphasis mo. Sabi mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Are you thinking of the number 1? Tama? Yes. Alright. Next, another one. Okay. Isa pa? Isa pa. Okay. Meron na? Mm. Okay. This time, I'm going to use naman or practice my sense Audio lang. sorry. I'm going to use my or practice my sense of touch, okay? So okay lang ba kung ilagay mo sa kamay ko yung wrist mo? Yung other wrist mo. Okay, yeah. Okay, so ang tawag naman dito is muscle reading. And in your head, say the number over and over again. All right, interesting. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Is it the number 4? No! Tama. Oh my God! Last. Wag na! Last! Last. Taas Okay. natin yung level. Okay. Bad trip eh. This time, I want this to be your choice naman. Choice mo. So, I will turn away, go to your number kung ano gusto mo, tapos takpan mo. Okay, choice mo. Okay. Hindi ako titingin? So, i-choose ko yung number. Yes, oo. Okay. Na? Mm. Look at me. Interesting. So, para malaman ko yung number mo, right now, I have no idea. Now, I am going to practice my sense of sight. So, para malaman ko kung ano yung number mo, I have to look at you first, and kailangan ko parang i-recall lahat ng mga conversations natin, kung paano ka mag-isip, para malaman ko kung anong pwede mong i-choose ngayon. You are a kind of person na kung may ginagawa ka, gusto mo lagi, you are on the top of your game. Gusto mo lagi kang 100 or 1,000% of what you do. Kahit pagod ka, kahit antok ka, ina-exert mo pa rin yung efforts mo. Hindi namin mahalata kung pagod ka kasi gusto mo, you are always on top of your game. Kaya you chose the number 1. No! Alam mo kung ba't kinuha yung number 1? Bakit? Kasi parang feeling ko hindi mo na siguro mag-guess kasi Kasi lumabas na nag-1 kanina. na kanina Okay. eh. Grabe. Warm up pa lang to, Warm no? up pa lang. Warm up pa lang to. Warm up pa lang. Grabe. Actually, hindi naman, bakit nga ba ako nagtataka pa? Eh, mas malala pa nga yung ginagawa mo before. But sige, ano pa? Okay, Pakita let's mo pa take ako. this to another level. Okay? Level. So, meron akong nilista. Actually, yung gagawin ko ngayon, this is all for you. Talagang nag-customize ako ng mga stuff for you. Nag-customize ng stuff. Oo. So, meron akong linista dito sa notes ko. Mga top K-pop artists. Right. So, that you are very familiar with. Okay. So, again, to warm up with this, Warm up pa rin to? look at it. Scroll mo. I guess, siguro mga 20, 30 yan lahat. Okay. Ngayon, siguro meron kang mapupusuang isa. Okay. I'm not gonna look. Okay. Kung meron ka lang napusuan, just say yes. Pinutin mo, tapos may makikita ka mga information about that person. Okay. Nakita mo na?
Mhm. Okay, nandun ka. So, I'm sure may picture yan, di ba? So, I want, in your head, may picture ba? Meron, Yeah. meron, meron. So, visualize this person na parang nasa harapan mo talaga siya. Okay na? Talagang itatak mo sa isip mo. Kailangan mo pakita sa camera? Wag mo muna Okay, ipakita. okay, okay. Okay? Kasi baka maaninagan ko. Pero I'm going to try to read yun naman kung tama or hindi. Tapos na? Okay. So, exit ka ulit. Balik ka dun sa pinaka-list. Kasi baka maano ka tapos i-jumble mo yung list up, down. Okay. So, i-lock natin. Nalock ba? Oh, nalak. So, hindi ako sure kung sino yung pinili mo. Pero, Ay, pag nahulaan mo to, my gosh. okay. Look at me. Okay. Think of this person's name over and over again. Okay. Okay, simulan natin with the gender para medyo dumalis. Oh, nung sinabi ko simulan natin with the gender, parang naging masculine ka, lalaki to. Wala naman, siya, pero lalaki. Tama, lalaki, okay. Think of this person's name over. Actually, isipin mo na parang nasa harapan mo siya. Is there anything particular na pinili mo siya? Yeah, there's a reason why. Okay. Yeah. Parang gusto mo siya. Actually, hindi ko memorize yung mga pangalan nito, pero I'm getting the sense na parang you thinking of, I'm not sure sa last name. Are you think of Jackson Wang? Wang? Tama? Yes? Bakit mo naisip si Jackson Wang? Tama, Jackson. Okay. Binasa lang kita. Paano mo naisip na si Jackson? Paano anong nakita mo sa pagkatao ko na naisip mo si Jackson Wang? Una, di ba pinapamention ko in your head yung... Kilala mo ba si Jackson Wang? Actually, hindi. Oh. Pero nakilala ko sila habang ginagawa ko tong list na to. Kasi di ba may mga... Well, I was thinking you were gonna get Jungkook or something. Kasi... Kasi BTS. Oh. Ayan, si Jackson Wang. Yun. Bakit mo naisip? Anong nasa pagkatao ko nagmukhang Jackson Wang? Yun yung tanong ko. Di ba sinabi ko, think of this person's name over and over again. Yeah. Parang subconsciously nababanggit mo siya. J. Okay. Pwedeng Sino ba Jungkook, pwedeng J-Hope, pwedeng... Pero, knowing you, pwedeng Jackson Wang talaga yung pinili mo. Di ko alam, parang intuition. Totoo ba yan? Well, the Taasan pa. reason why Jackson Wang Sige, bakit? is because we had the moment. He's one of like, Na-meet mo siya in person? I hosted for him. Wow. And we had this have you seen that? There was this very trending moment. Kasi nag-trending siya all over social media. Kasi, lumapit siya sa akin, nilagyan niya ako ng towel dun sa legs ko. Ay, parang na-recall ko yan. Na-recall? Paano mo na-recall na? Sa social media. Yeah, kaya nga, sobrang trending siya sa TikTok, sa Twitter. Ngayon ko lang siya naalala. So, parang ganyan. Tapos, so, I kept the towel. It's still with me. Ooh. Tsaka kasi iba yung moment with, I've hosted a lot and have so many good memories with a lot of like groups that I've hosted. But that moment with Jackson Wang, not even that one, even when we were talking, like the way he looked at me, parang, Nakaka-inlove ba ganun? Lord, ba't may asawa na ako? Oo. Ganong level. Actually, nung nakita ko nga ulit yung picture niya, parang pogi siya, no? Not even that eh. Kasi lahat sila pogi. Don't get me wrong. Chaunu is in your list, right? Diba? And everyone's there. Kai is there. I mean, all of them are really parang like enemies. Pero yung moment kasi namin ni Jackson Wang, parang feeling ko never ko siyang makakalimutan in my entire life. Wow. Kasi syempre, personal moment talaga siya. Oo, tsaka parang hindi yun gagawin. Feeling ko lang hindi yun gagawin ng ibang celebrity. Kahit Western, kahit local. Lalo na kapag Asian, hindi naman sila ganun Kaya parang it tells a lot about him, no? That's why. How he Sobrang green takes flag care siya. of people. Sobrang Oo. green flag si Jackson. I mean, I'm sure all of them are, but at Saan ba least I siya had... galing na? He's Hong Kong. He's from Hong Kong. He's a solo artist now. GOT7 o GOT7? Ano ba yung group niya? GOT7! GOT7! GOT7. Okay, GOT7. Sige, another level. Okay, another level. Ay, So, may next level. Ay, you chose you chose consciously, 'di ba? Consciously. Now, what I wanted to do is to choose subconsciously. Okay? So, ang gagawin mo, hahawakan mo lang yung phone na pa ganyan with your other hand. Okay. Ganyan. So, ibaba mo lang, dapat hindi mo nakikita yung list. Okay? Okay. Tapos, scroll mo downward, Yeah. upward, downward, Yeah. upward, downward. Yan. Until, until... Happy na ako sa buhay ka na. ko. Oo. Okay. Pero Okay. gumagalaw ba siya? Okay. Gumagalaw naman, no? Ah. Okay.
Yan. So, dapat hindi mo nakikita yung choice Right, mo. right, right, right. Okay. Stop. Okay. Now, choose one. Okay. May napili ka ba? Meron. Sino napili mo? Hindi ko siya nakita actually. Si Jenny. And this is really parang random choice talaga. Yeah, kasi ginanon ko lang naman. Okay. Interesting that you chose Jenny. Kasi, punta mo yung website ko. Justin Pinion? Oh, Justin Pinion. Pakita just Justin Pinion. Yan, Meron sige, dyan. Pero Justin- maganda sa phone mo. Puntahan mo rin. JustinPinion.com? Yes. Oh, sorry. Walang E pala. Just putik yan. JustinPinion.com. .com. Okay. Okay, tapos nandiyan ka na sa website. Aha. Scroll ka lang hanggang sa baba. Tapos pwede rin natin ipakita dito. Oh, Patingin nasa nakita. part ka na. Nasa contact us. Sige, baba ka pa, baba. Pinakababa na Yan, yun. Contact pinakababa. us. Oh. Di ba meron akong mga icons ng ano ko, ng socials? Yes. Ano nakasulat sa taas niya? Of course, Jenny Kim all the way. Sir Jimmy, can we see? JustinPinion.com? Yes, JustinPinion.com. Scroll down. Scroll down to the pinakamababa. Pinakababa. Pinakababa. Like literally end of the website. Scroll. Tapos you can zoom in. Kaya ba? Sa baba nung submit. Ayan. Scroll down. Ayan o. Of course, Jenny Kim all the way. Hindi ka naman satanista. No? Joke lang. Pero oh my, wow. How? You Kasi know, I'm sure nilagay mo yan before tayo before pa, mag-recording. oo. And I am, di ba, kahapon, binigay ko sa iyo yung website ko. Oh. I am really hoping that you, any one of you, mag-scroll talaga hanggang sa baba para subconsciously makita nyo yan, ma-picture nyo sa mind nyo. And yan yung reason. And yun yung reason kung ba't ito yung suot ko ngayon. No? What? No. I can't. Cut na natin to, direct. Grabe! And actually, these are just some of the things that you do. Marami ka pa. Pwede Marami ba pa. mapasample pa? Oh, meron pa. Oh, game, go. Okay. Can I borrow your phone? Oh, wait lang. Check ko muna kung anong mga nandito. Siyempre, mahirap na. May mga makita ka dito. Kahit doon na lang sa browser kung nasan yung website ko. Oh, yan. So, actually, I'm just gonna press this. And I want you to think of something. Ito pwedeng outside na to ng... Sorry, hindi ako makamove on kay Jackson tsaka kay Jenny Kim. Ay, lapit lang ng... Actually, kahit outside na to ng K-pop world. Anything na parang... Nag-expand naman talaga tayo. Yeah. Since right now, we are... Yung sabi mo nga, di ba, yung concept nitong talk show It's mo. more generic. More generic. More general, So, public. I want you to think of something that's more general outside of the K-pop world. Na parang naisip mo bigla ngayon lang na, uy, may gusto pala akong i-google. Okay, wait. Let me think. May gusto akong i-google. Oo. Okay. Pero make this something na parang not that common of parang ito yung pwedeng mag-google ni Kring. Hindi. Kasi baka sabihin mo na, alam ko na yun yung i-google mo. So make it something na hindi pwedeng hindi ko alam, pwedeng hindi mo nababanggit sa mga tao. Okay. Sige. Ay, hawakan mo ba yan? Hindi, okay lang. Something personal. Kailangan personal. Well, personal na you are comfortable na malaman ng mga tao. Google? Mm-mm. Ganyan? Oh my God. Wait, let me think. Don't say yet pag meron ka. Yes. I'm just thinking. Okay. Okay. So, syempre, di ba nga, kailangan may gestures tayo. I-google mo talaga siya. Tapos press search. Kinakabahan Huwag mo ipakita sa akin. Hindi ako ako. titingin. And say yes pag nagawa mo na. Okay. Do I click search? Yes. Okay, wait lang. Wait a minute. Saglit Okay. Tapos pagka-click mo ng search, i-face down mo lang yung phone mo para
wag mo ipapakita sa So, akin. i-close ko to. Close mo lang, oh. Okay, okay. Tapos, isipin mo ng isipin kung ano yung Mhm. sinearch mo. Mhm. Okay. I think magagawa ko to. Kasi meron akong may Instagram ka ba? Yes. Yes, pero alam ko 'di ba parang wala kang masyadong fina-follow sa Instagram. Wala akong talagang pina-follow sa Instagram at Okay. all. So, Actually, sa lahat ng social media ko, hindi ako nagka-follow. punta ka sa Instagram ko, Instagram ni Justin Pinion. justinpinion.com. Pero just to confirm, bago ka pa, ay hindi, wag na pala. Pero sana tama ako, kinakabahan ako. Kung may Instagram, punta ka sa Instagram ko para makita mo din. Justin Pinion. Justin Mind Pinion. Reader. Yes, Justin Pinion Mind Reader. Click ko. Wag mo muna Justin i-click. Pinion Mind Reader. Intayin na lang natin si Schumacher. Yan. Yan, para Justin Pinon. Justin Pinion Mind Reader. Okay, okay. Yan. And just say yes pag nandun ka na. Para makita niyo na lahat na nasa Instagram ko talaga Okay, siya. okay, okay. Okay. Nakita mo na. Okay. Ano yung nakasulat sa bio ko? Oh my God. Oh my God. So sabi dito sa bio ni Justin, hey, I know that you will think of Media Empire. How did you? Because I've known you for a long time. But like, it was not, I had so many things. I was thinking tampon. I was thinking tampon. I was thinking, But ang dami. pero you chose Media Empire. I chose Media, like, I just chose Media Empire. I don't know. And I want you to choose that talaga. How did you plant it? Yes. Oh my God! Budol! Yun ang budol. Di ba? Yun ang budol. Budol! Used in a right way. Oh my God! Justin! But why did you want me to choose this one? Wala lang. Parang something random din. Na I know that as Kring, baka ma-choose mo rin siya. So, I've been trying to parang feed that information. Kaya diba sabi ko, tingnan mo ako bago ma-search. Something that you would search right now. I can't. So, these are some of the things na pwede mong gawin pag kinuha ka nila sa, Yes, kunyari sa mga oo. ano nila. Ano ba yung, Yeah. kunyari sa stage, nasa stage ka, kaya mong gawin tong mga to. Yes, oo. Pero parang since ito, magkalapit tayo, I'm doing that in a parang, depende kung gaano kalaki. Intimate, oo. Kalaki yung stage. Linalakihan ko din siya na imbis na kunyari papasearch kita, papasulat ko siguro sa malaking ano. Yes. Ganun. Pero gusto ko lang sabihin ha, literally, hindi kami magkasabwat. Yes, wala akong, nakita niyo naman yung bida-bida kong aligaga kong mukha kasi hindi, I mean, why? What do I get? Minsan nga sabi ko, sana minsan magkamali ka eh. Kasi never ka pa nagkamali sa akin. Nagkakamali ako. Sa akin. Yeah. Never ka pa nagkamali sa akin. It would have been really, really funny kung nagkamali ka. Alam mo, actually feeling ko, one of our feeling ko nagkamali na ako pero hindi lang nahahalata. Oo, kasi like ito yung ginawa ko, may chance na magkamali ako, pwede ka talagang mag-isip ng iba. Right. That's true. Yeah, so I just make sure na yun talaga, okay, like for example si Jenny, di ba sabi ko, can I see kung ano yung, kasi kung nakita ko na iba, oh my God, ibahin natin. Correct. So, nung nakita ko, Jenny, okay, sige, go to my website. Ganun. Wow. Pag nakita ko na iba yon, gagawa ko ng ibang paraan para talagang si Jenny yung pwede siguro just think of somebody. Gaganon na ako. Oh. Maybe you're biased. Di ko alam kung bias mo si Jenny sa Blackpink. Sa Blackpink, Yeah, yes, yan. yes, So, yes. good. Yun. Oh my gosh. But anyway, I just wanted to ask, like, for the people who are interested to get you, for me talaga, kung feeling ko yung company, kailangan ng sales, whatever, very important na malaman itong mga bagay na to. How can they get in touch with you? Tsaka ano yung mga pwede mo maitulong sa mga tao? Yes, so I have a couple of services na pwede kong maitulong sa inyo. Number one is yung entertainment, di ba? Kung gusto nyo ng kakaiba sa events ninyo, let's make your events legendary by me reading the minds of the people na nandun, yung audience ninyo, clients ninyo, kung sino man yun. And I make sure na I do it in a fun way.
way, hindi yung parang, okay, think of something. Hindi, may text Ay, talaga ito siya masasabi ko and entertainment. talaga, maaano ko na may entertainment factor. Correct, oo. Kasi ayoko naman maging boring talaga yung show. And then kung gusto niyo naman matuto sa sales, persuasion, maka-close ng deal, you can also get me kasi isa yan sa mga expertise ko, isa yan sa mga kinukuha din talaga sa akin ng mga clients ko. And kami naman ng wife ko, may company kami, we also cater team building activities. Oo. Ooh, okay, Yan. okay, So kung okay. gusto niyo naman parang magkaroon ng synergy yung employees ninyo, kung meron kayong pinagdadaanan na problem na gusto niyo makapunta sa goal na yon, pwede niyo kaming kunin diyan. Naisip mo rin ba parang maging life coach somewhat? Actually, dati oo, pero sa sobrang busy ko, hindi na ako nakapag one-on-one. Sobrang busy mo. Napagbigyan mo kami dito. Maraming salamat. Grabe. Alam, 'di ba sabi ko nga, basta ikaw yung nag-invite, I will make time. Oh my Talaga. God, thank you Yeah. so much, Dustin. Yeah. Thank you. And I'm really, really happy sa success mo. I know there will be more. Alam mo yun, kumbaga Sana, alam naman sana. natin there's gonna be more kasi anong sana? Ano na yan? Given na yan. It's just a matter, it's not a matter of if, it's a matter of when. Yeah. And then siguro for me lang na parang sana wag mo kaming kalimutan Of in course the naman. Of future. course, yeah. And siguro dahil may konti pa tayong time, pwedeng isa pa. Sige. Talagang yung parang pasabog na mga 3-minute lang ganun. Meron na, actually buti sinabi mo yan kasi meron akong something for you. Oh. Actually, dalawa. Oh. Okay lang ba dalawa? Tingnan natin sa time natin. Meron akong dalawang predictions for you. Predictions for... Yeah. Kala ko hindi ka psychic, pati Kasi predictions. Di ba sabi ko sa'yo, Madam Auring ko na pa sa part na yan. di ba sabi sa'yo, this interview, it's all about you talaga. I customized everything for you. Di ba naglagay ako ng mga K-pop things, ganun. And these 2 predictions is for you talaga. This is all about you. Baka maiyak ako niyan, ha? So, ganito. Sige, feeling ko magagawa ko to. Bibigyan mo ako ng relo. Hindi. Kasi gagalo sa akin to ng kapatid ko. Pero, papahawakin kita ng relo. Kasi, teka, ano muna natin. Yeah. Yan. So, di ba, pag inikot mong ganyan, umiikot yung hand, di ba? Oh, yeah. Okay. So, I'm gonna put this face down on your hand. Right? Okay. With your other hand, dito sa, yan. Aha. Ikutin mo lang Ikutin siya. ko yung parang Oh. kineme. Yeah, ikutin mo lang siya. Yan. Aha. Randomly ulit. Oh, yeah, Parang yung kay Jenny. Right. Randomly. And then, habang iniikot mo yan, gusto ko, isipin mo lahat ng mga memorable things na nangyari sa buhay mo. Mula nung bata ka, na pinaka-earliest na maalala mo. Up to now siguro. And I'm gonna give you a couple of seconds, a minute maybe siguro. And just talagang isipin mo lang siya. Recall. Yan. And in a moment, parang makakaramdam ka ng urge to stop. Okay. Yan. So, Okay. you're okay? Okay, stop. Sige, pinutin natin. Okay. So, you were thinking of moments in your life, right? And you stopped in a random position. Yes. Anong oras ka nag-stop? Tingnan natin. 6:25-ish. 6-ish. So, bakit 6:24, no? Oh, Kasi mga parang nasa 6:24. 6:24. Saglit lang. Yung 6:24 medyo may something na yun eh. Oh my God! And I told you that this is all about you. Di ba? Alam ko kung anong significance na. Wait! No! Okay? Alam ko kung bakit 6:24. Yes! Kasi para tayong June babies. Yes! And your Nantaas na energy ko. And your birthday is June 24. Yes! What the fuck? Grabe to! Grabe yan! Oh my God! Okay. Now, ano to? Buksan ko? Mamaya, Mamaya pa? another random thing. Teka, kasi, yan. Gagawa tayo ng numbers. Random numbers. Okay. So, katulad nung ginawa mo kay Jenny, nakaganon, tapos nandito tayo sa Yeah. Sa pakita natin sa keypad ko. Keypad, oo. So, yung keypad, iba, ginagamit natin to call. Okay. So, gagawa tayo ng random numbers. Right, Okay. right. So, kaya random para
talagang wala tayong idea kung ano yung lalabas. Yes, Okay? yes. So, hawakan mo ulit siya na pa ganyan. So, don't touch anything sa screen. Baka may mapindot ka na agad. Aha. And make sure na you cannot see the keypad Yeah. itself. Okay. Okay. So, close your eyes. Okay. And I want you to press a number. Any random. Sana ma-press sana ko. meron. Okay. Let me see kung meron. Okay, meron. Okay. Okay. Another one. Mm. Okay. Another one. Okay. Ay, Sus Mariosep. Okay. Another one. Ay, wala ka na pindot. Yan. Okay. meron. Isa pa. Okay. Isa pa. Isa pa? Oo. Okay. Isa pa. And, Isa pa? pwede siguro. Okay na to. Okay. Sige, tingnan natin yung naging result. 9412171. 9412171. Yeah, so basically this is 9,412,171. Uh-huh. Okay? 9412171. Sabi ko sa iyo, lahat ng gagawin natin it's for you, Uh-huh. 'di ba? Pero hindi ko alam kung may significance sa yung number na yan katulad ng 624. Pero last night, while I was preparing, isip ko ano kaya magandang ending na pwede kong gawin kay Direk. Kasi in my head, ikaw pa rin talaga yung Direk ko. Well, to be fair, kiniklaim ko this year is my directing year. Yeah. And also And this of course, year. you parang nag-direct ka na ng malaking movie talaga, Yeah. 'di ba? So, and you ended up with this number randomly, Right. So the first number is 9. 9. Okay, pakita natin. 9. Nine. Dito, here. This 9. one. 9. Okay. Next Okay. number? 4. 4. Okay. Oh, Next wow. naman. Okay. Next. 1. 1. Okay. 2. 2. What the hell? Kinakabahan ako. 7. 2, 1. 1. 1. Okay. 7. 7. 1. And last. Okay. May significance ba sa yung number na to? Wala. Because I know you are a strong person. And sabi ko sa'yo, this interview talaga is for you. Kasi while I was writing the numbers, I was thinking of you. And kahit balik-baliktarin mo yung mundo, babalik at babalik ka pa rin sa sarili mo. And that is for you. Grabe! Oh my God, guys! Great! Thank you so much, Thank you for having me. We'll have you again next time. Of course, Papalakihin anytime. ko lang tong show na to tapos talaga I'm sure malaki na to agad. Pagka claim na post natin, mo. claim na malaki. natin. Yeah. And of course, please follow Justin on all of his social media. Justin, Yes, just search for Justin Piñon Piñon. Mind Reader. Yes. Lahat ng social media ko yun yung pangalan. And my website is justinpiñon.com. Yeah. Perfect. And of course, thank you so much, guys. Follow us on our social media accounts at TikTok T. And we'll see you guys again next time. Cheers.